Part 3. Marisa's Point of View. Napaawang ang bibig ko habang pinapasadahan ko ng tingin ang sarili ko sa harapan ng malaking salamin. Ngayon ko lang naranasan ang magsuot ng ganitong kaganda at eleganteng dress. Nakita ko ang presyo at ang mahal. Bata pa lang ako ay hindi ako nakaranas sa buong buhay ko na magsuot ng mga signature na damit. Ang mga panlakad at pambahay ko ay binibili ko lang sa ukay-ukay dahil yun lang ang afford at kaya ng budget ko. Nakakaloka kasi dahil sa panahon ngayon ay kailangan mong maging matalino sa paghawak ng pera. Maging wise sa panggastos. That's why it's better to have things by necessity. Don't buy stuff just for impression. Kahit sa gamit ko sa sarili ko ay madalang lang ako bumili dahil mas iniisip ko ang mga gastusin sa bahay at ang mga maintenance na gamot ni lolo ko. Nilibre lang ako ni Tita Selena ng magandang dress. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako makakapagsuot ng ganitong kagandang dress sa buong buhay ko. Inayusan ako ng makeup artist. Sabi ni Tita Selena ay siya ang bahala sa makeup over ko. Mahirap tumanggi at baka magtampo sa akin si Tita kapag hindi ako pumayag sa kagustuhan niyang mangyari ngayon gabi. Once of the blue moon lang naman ito kaya lulubos-lubusin ko na. Hindi ako makapaniwala na ang ganda-ganda ko ngayong gabi. Ganito pala ang itsura ng inaayusan. Nag-iba ang hitsura at aura. Pagkatapos akong ayusan ay pumunta ako sa venue. Debut kasi ng kapatid ni Sir Carlos. Palinga-linga ang paningin ko sa paligid. Hindi ko makita ang amo ko. Bakit ko ba hinahanap ang lalaking yon? Bahala siya sa buhay niya. Ang ganda ng venue at elegante. Hello miss. Mukhang nawawala ka. Narinig ko ang isang baritonong tinig sa likuran ko. Isang matangkad na lalaki. In fairness gwapo siya pero mas gwapo pa rin ang Sir Carlos ko kahit saksakan ng kasupladuhan sa katawan. Kahit maselan sa katawan at maarte. Adonis na adonis ang kagwapuhan ng Sir ko. Walang katulad. May hinahanap lang po ako sir. Sabi ko sa kanya. Mumisi siya. Ano ka ba? Huwag mo akong tawagin sir dahil masyadong formal. By the way magpapakilala ako sa'yo. I'm Jay Martinez. Nakalahad ang kamay niya sa harapan ko. And you? What is your name again? Tanong niya. Hey Marisa. Huwag mong kausapin ang lalaking yan dahil mabubuntis ka. Narinig ko ang boses ni Sir. Wow ang gwapo niya ngayong gabi. Pinasadahan niya ako ng tingin. Hey Carlos. Ano bang pinagsasasabi mo? Are you kidding me? Kapag kinausap ko siya ay mabubuntis siya agad. Natatawa siya. Bakit, hindi ba? Marisa, huwag mong kausapin ang lalaking yan dahil masisira ang buhay mo. Alam mo bang womanizer ang pinsan kong yan? Ikaw naman Jay. Pwede bang layuan mo ang maid ko? Maotoridad na sabi niya sa harapan ng pinsan niya. Seriously Carlos. Hindi mo naman girlfriend si Marisa. Maid mo siya at bakit ba pinagbabawalan mo siyang kausapin ako? For what reason? Tanong niya. Tumitindi na ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dahil alam ko ang buong pagkatao mo, Jay. Di ba napakababaero mo? Pinatos mo nga ang katulong mo, di ba? Huwag na huwag si Marisa ang isusunod mo dahil makakatikim ka sa akin. Seryosong sabi niya. Matapang ka. Saad niya. Huwag mo akong hamunin, Jay, dahil hindi kita atrasan. Kahit mahina ang utak ni Marisa. Ayaw kong may lalaking lumalapit at nakikipag-usap sa kanya. Mas lalo ka na. Kahit sinisira niya ang araw ko ay ayaw kong masira ang buhay niya dahil sa'yo. Layuan mo ang katulong ko, Jay. Saad niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Buwisit. Narinig kong nagmura si Jay. Oh see. Lumalabas na ang totoong kulay mo, Jay. Nakangising sabi niya. Binalingan niya ako ng tingin. Kailangan nating mag-usap, Marisa. Hinila niya ako sa labas ng venue. Dinala niya ako sa garden. Ang ganda ng mga bulaklak sa paso. Ano ang pag-usapan natin, Sir Carlos? Tanong ko. Simula ngayon ay huwag na huwag mong kakausapin ang pinsan kong yun, Marisa. Maliwanag ba? Sagot. Biglang tumaas ang boses niya. Bakit naman, Sir Carlos? Ano bang problema sa pinsan mo? Bakit huwag ko siyang kakausapin? Bigla niyang pinitik ang noo ko. Aray ko po. Dein ko.
Hinimas ko ang noo ko. Ang sakit kasi. He's a playboy in town, Marisa. First, hindi mo kilala ang pinsan ko. Pangalawa, wala sa vocabulary niya ang salitang seryoso sa babae. Layuan mo siya at mapapahamak ka. Saad niya. Ang overacting mo, sir. Gusto lang namang makipagkaibigan ng tao. Sabi ko, I know, Marisa. Pero doon na rin papunta yon. Una, lalapitan ka. Kakausapin ka hanggang sa makuha ang loob mo. Hindi mo kilala ang taong yon. Pinsan ko siya, Marisa, kaya ako ang mas nakakakilala sa kanya. Ayaw kong makita na makikipag-usap ka sa lalaking yon. Maliwanag ba? Mariin na saad niya. Sagot. Yes na. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya para tumahimik ka na, Sir Carlos. Sabi ko. That's good to hear. Saad niya. Umalis siya sa harapan ko. Bumalik ako sa venue at nakita ko ang birthday celebrant. Ang ganda-ganda niya ngayong gabi. Ang ganda naman ng kapatid ni Sir Carlos. Magsisimula na ang birthday party. Umupo ako sa bakanteng upuan. Solo flight lang. Napapansin kong panay ang tingin sa akin ng pinsan ni Sir Carlos kaya naiilang ako. Medyo hapit sa katawan mo ang dress. Suotin mo itong jacket ko. Nagulat ako dahil binigay sa akin ni Sir ang jacket niya. Naningkit ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Teka nga, Sir. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit concern ka sa akin? May sakit ka ba, Sir? Tanong ko sa kanya. Alam mo, kanina mo pang sinisira ang mood ko. Umupo siya sa tabi ko. Bago kasi sa akin ito, Sir Carlos. Hindi ako sanay na mabait ka sa akin. Sanay ako sa palagi tayong nagbabardagulan. Sabi ko, yun ang gusto mo. Magbardagulan tayo araw-araw. Okay, fine. Pagbibigyan kita, Marisa. Seryosong sabi niya. Umangat ang isang kilay niya. Joke lang. Ito naman hindi na mabiro. Masyado ka kasing seryoso kaya nagbibiro lang ako. Sabi ko, maiba nga tayo ng usapan. Best friend mo ba ang batang palaging nasa isip mo? Maintrigang tanong ko sa kanya. Yes. She's my best friend. Nakilala ko siya 16 years ago. Nagbakasyon kami sa probinsya at doon ko siya nakilala. Alam mo ba, Marisa, na miss ko na siya. Hindi ko maalam kung ano na ang hitsura niya ngayon. Saad niya. Kung mag-best friend kayong dalawa, sir. Bakit hindi mo balikan sa probinsya kung saan kayo nagkakilalang dalawa? Sabi ko. Binalikan ko siya sa probinsya noon kaso ang sabi ng kapitbahay nila ay lumipat sa malayo at walang nakakaalam ng address. Alam mo bang nanawagan ako sa radyo na sana makita ko pa ang best friend ko? Kaso hindi na nangyari yon. Saad niya. Special ba siya sa'yo, sir? Tumango siya. Yes, she's special to me. She's my best friend. Alam mo bang miss na miss ko na siya? May lungkot sa mga mata niya. Alam mo, Marisa, noon ay kamuntikan na akong mabangga ng 10-wheeler truck. Tinulak niya ako sa gilid ng kalsada at doon nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Alam mo ba, Marisa? Mataba ako noong bata pa ako. Chubby ako at yung tiyan ko ay sobrang laki. Palagi kami sa gym at siya ang nagturo sa akin na mag-exercise ako para pumayat ako. Nakakatuwa siya dahil palagi niyang ginugulo ang buhok ko. Kapag pawis na pawis ang likuran ko ay palagi niya akong pinupunasan ng face towel. Magaan ang loob ko sa kanya. Minsan umaasa ako na magkikita kaming dalawa after 16 years ago. Kaso mukhang malabo nang mangyari yun, Marisa. Saad niya. Kaya ba hindi ka nagkaroon ng girlfriend, sir, dahil siya ba ang iyong first love? Interesadong tanong ko. Yes. I never knew love could feel like this. She make my heart skip a beat every time I see her. She stole my heart. But I let her keep it because I know it's safe with her. The first time I saw her, I knew that she's the one. I just didn't know it would take so long for us to get here. I never believed in love at first sight until I met her. She's my first thought in the morning and my last thought before I sleep. That's how much I love her, Marisa. I never knew what true love was until I met her. She make my heart sing with joy. Being with her feels like coming home.
Saad niya. Siguro kung nasaan man siya ngayon ay hindi kanya makakalimutan dahil mag-best friend kayong dalawa, sir. Saad ko. Carlos. Pinasadahan ko ng tingin ang wristwatch ko. Pasadong mag-alas 8 na ng gabi. Nilapitan ako ni Jay. I sighed. We need to talk, Carlos. Bakit ba nakikialam ka sa buhay ko? Sa diskarte ko? Ano bang problema mo sa akin? Sarkastikong tanong niya. I chuckled. Jay, gusto mo talagang malaman? Tinaasan ko siya ng kilay. Tell me. Panghahamon niya. Ang pinakaayaw ko sa'yo ay ang pagiging babaero mo, Jay. Ilang babae na ba ang niloko at pinaiyak mo sa palad mo? Huwag si Marisa ang next target mo dahil kapag ginawa mo yun sa kanya. Pasensyahan na lang tayo dahil kakalimutan kong pinsan pa kita. Kakalimutan kong magkadugo pa tayong dalawa. Mariin na sabi ko sa kanya. Ano bang meron sa babaeng yun? Bakit overprotective ka sa kanya? She's nobody. She's your maid, right? Nakangising sabi niya. Don't insulting her. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa kanya. Kung kasambahay ko lang siya ay bakit panay ang lapit mo sa kanya? Interesado ka ba sa katulong ko, Jay? Answer me. It's none of your business, Jude. Tinatanong kita ng maayos, Jay. Isang tanong. Isang sagot. May gusto ka ba sa katulong ko? Yes. I like her, Carlos. Layuan mo siya, Jay. Maautoridad na sabi ko sa kanya. Anong karapatan mong pagsabihan ako ng ganyan, Carlos? Amo ka lang ni Marisa. Anya. I warning you at the second time, Jay. Layuan mo si Marisa. Iba akong magalit. Baka makita mo ang totoong kulay ko. Hanggat maaga pa ay layuan mo ang katulong ko. No way, Carlos. Magkakasubukan tayong dalawa. Ako pa ang hinahamon mo, Jay. Kahit kailan hindi ako matatakot sa'yo. Umalis ako sa harapan niya. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon at bakit nagsiselos ako kapag may lalaking umaaligid sa katulong ko. Magaan ang loob ko sa kanya. Sa kanya ko sinasabi ang lahat tungkol sa best friend ko. Kapag kasama ko si Marisa ay parang kasama ko ang batang lumigtas sa buhay ko 16 years ago. I miss her. Napabuntong hininga na lang ako at saka kinuyom ko ang kamao ko. Hindi ako papayag na ligawan ni Jay ang katulong ko. Kung kailangan ko siyang ipagdamot ay gagawin ko. Kung kailangan ko siyang ikulong sa kondo ko ay gagawin ko. Basta huwag lang makalapit-lapit ang hayop na yun kay Marisa. Marisa's point of view. Nagulat ako nang biglang pinatong ni Sir Carlos ang jacket niya sa balikat ko. Pinasadahan ko siya ng tingin. Sino bang may sabi sa'yo na magsuot ka ng ganyan klase ng dress, Marisa? Look. Hapit na hapit sa katawan mo kaya palaging nakatitig sa'yo ang pinsan ko. Nakakairita. Nakasimangot na sabi niya. Si mama mo ang nagbili nito sa mall at ang sabi niya sa akin ay ito ang suotin ko sa debut ng kapatid mo, sir. Sabi ko sa kanya. Nakangisi ako sa harapan niya. Alam mo, sir, maganda ang gabi na ito. Tingnan mo ang mga bisita sa paligid mo. Halos lahat sila ay masaya pero yung muka mo, sir, ay nakasimangot. Sabi ko. Bad trip lang ako, Marisa. Matipid na sabi niya. Kanino naman, sir? Sa pinsan mo ba? Nagsiselos ka, sir? Si sir nagsiselos sa pinsan niya. Inaasar ko siya. Stop joking ni Marisa. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Iritadong saad niya. Ano na naman kaya ang problema ng isang ito? Kaloka. Alam mo, sir. Mas maganda pang kumain ka na lang muna ng ice cream. Maraming flavor doon. Baka lumamig yung ulo mo. Sabi ko. No thank you, Marisa. Bad trip. Nakasimangot na saad niya sabay tingin sa akin. Stay here, Marisa. Huwag kang aalis dito. Kukuha lang ako ng makakain. Saad niya. Pumunta siya kung saan nakalagay ang mga pagkain. May hawak-hawak siyang plato. Nakatingin lang ako sa kanya. May lumapit sa akin na babae kaya napako ang mata ko sa kanya. Maganda ang babae at maputi ang balat. Mukhang anak mayaman. Hay. Nakita ko kasing close na close kayo ni Carlos. Pwede bang ibigay mo sa kanya itong love letter ko? Saad niya. Bakit ako?
Ayaw ko nga. Alam mo mas maganda pang lapitan mo siya at ikaw mismo ang magbigay ng sulat sa kanya. Sabi ko. Nahihiya ako. Anya. Namilog ang mata ko habang nakatingin sa kanya. O bakit ka naman mahihiya sa kanya? Maganda at may sinasabi ka. Kaya kung ako sa'yo ay lapitan muna siya at ibigay mo yung love letter mo para mabasa niya. Malay mo papansinin ka ni Sir Carlos. Kininditan ko siya. Wala kasi akong lakas ng loob lapitan eh. Baka hindi ako pansinin ni Carlos. Kinagat niya ang labi nito. Hindi mo nga ginagawa pero nahihiya ka na agad. Mabait yan si Sir kaya lapitan muna. Ikaw na ang mag-first move. Bigla akong binatukan ni Sir sa ulo ko. Aray. Bakit ba bigla mo na lang akong binatukan? Nakakainis. Parang ibinubugaw mo ako sa iba eh. Akala mo ba ay hindi ko narinig ang mga sinasabi mo? Hoy Marisa. Umayos ka. Saad niya. Biglang nahiya ang babae nang lumapit si Carlos sa kinaupuan ko. Bumalik siya sa table nito kung saan siya nakaupo. Maganda naman yung babae at mukhang mayaman. I don't like her Marisa. Hindi ako pumapatol sa babaeng nagpapakita ng motibo. Mariin na sabi niya. Na-offend ko siya sa sinabi ko. Paano ka magkakaroon ng girlfriend sir kung pihikan ka? Nilapag niya ang 2 plato sa mesa. Zipper your mouth Marisa. Let's eat. Umiiral na naman ang katarayan ng lalaking ito. Anyway sabay na tayong umuwi Marisa. Tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo ha. Ilayo mo ang sarili mo sa babaerong yon. Paalala niya. Okay. Nilantakan niya ang pagkain sa plato. Mukhang nagutom ang amo ko. Kasabay ko siyang kumain. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinahiram sa akin ni Sir ang mamahalin niyang jacket. Signature jacket. Napako ang mata ko habang hinihimay-himay ni Sir ang alimango. Nilagyan niya ang plato ko. Wow! Mukhang mabait ka ngayon Sir ah. Sabi ko. Pwede ba Marisa? Kumain ka na lang. Ubusin mo yung pagkain mo. Saad niya. Nakakapanibago ang mga kilos niya ngayon. Hindi ako sanay na mabait ang treatment sa akin ni Sir. Baka bukas ay magbabangayan na naman kami. Kapag magkasama kami ay para kaming aso at pusa. Sir marami na itong pagkain na binigay mo sa akin. Salamat Sir Carlos. Sabi ko. Wow ang sweet pinsan. Ngayon lang kita nakitang sweet sa babae at sa maid mo pa. Nakangising sabi niya kay Sir Carlos. Binalingan niya ako ng tingin. Alam mo Jay para kang ipis. Alam mo yun. Pagalagalang ipis. Kung saan may masarap na pagkain doon ka. Biglang tumayo si Sir Carlos sa kinaupuan niya. Don't talk to me in that way Carlos. Ilan beses na kitang pinagbibigyan at ilan beses ko nang binabaliwala ang sinasabi mo sa akin. Saad niya. Layuan mo si Marisa. Relax Carlos. Huwag kang masyadong mahigpit kay Marisa dahil hindi mo siya girlfriend at wala kayong relasyon. Saad niya. Biglang sinuntok ni Sir si Jay sa muka kaya napaurong siya sa kinatatayuan nito. Huwag mong sirain ang araw ko Jay. Nagtitimpi pa ako sa'yo. Huwag si Marisa. Saad niya. Bakit? Nagsiselos ka. May gusto ka sa maid mo Carlos. Bakit ba tinatago mo pa rin yan feeling mo? Alam kong may gusto ka sa maid mo dahil sa kinikilos mo. Saad niya. Shut up Jay. Wala akong gusto kay Marisa. Gusto ko lang siyang protektahan. Ayaw kong mapunta sa'yo si Marisa dahil alam kong sasaktan mo lang ang feeling niya. Kung gusto mong irespeto pa kita bilang pinsan ko ay umalis ka sa harapan ko. Anya. Ewan ko sa'yo. Sabi niya. Umalis si Jay sa harapan namin ni Sir Carlos. Nakita kong nakakuyom ang kamao niya. Galit na galit siya. May mga nakatingin sa amin. Nakakahiya. I lost my appetite Marisa. Let's go. Saad niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Dumiretso kami sa parking area. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan. Sakay. Maotoridad na sabi niya sa akin. Sumakay ako sa sasakyan niya. Nakita kong inalis ni Sir ang necktie nito. Nilugawan niya ang kanyang polo. Gumagalaw ang Adam's apple niya habang nakatutok ang mata niya sa kalsada.
Abala ang kamay niya sa pagmamaneho pauwi sa kondo. Hindi niya ako kinakausap hanggang nakarating kami sa kondo. Nagwawalang kibo siyang pumasok sa kwarto niya. Mukhang matutulog na ang amo ko. Pumasok na rin ako sa kwarto ko. Hinubad ko ang sapatos ko. Humiga ako sa kama at tuluyan na akong nilamon ng antok. Aray ko po. Napahiyaw ako dahil nahiwa ko ang daliri ko habang ginagayat sa chopping board ang sibuyas. Umaagos ang dugo. Biglang hinawakan ni Sir ang kamay ko at binuksan niya ang gripo. Tahimik lang siya habang hinuhugasan ang sugat sa daliri ko. Mali ang paghawak mo sa kutsilyo kaya nasugatan ka. Mahinang saad niya. Next time be careful, Marisa. Anya. Nadulas lang sir sa kamay ko ang kutsilyo kaya nasugatan ako. Sabi ko sa kanya. Nilagyan niya ng band-aid ang daliri ko. Alam mo ba Marisa? Tinuruan ako ng best friend ko noon na maging mabait sa kapwa. Naaalala ko pa na nadapa ako sa tabi ng kalsada at siya ang naglinis ng sugat ko. She's adorable and kind. Kaya ganun na lang ang paghanga ko sa kanya at hindi ko siya makalimutan basta-basta. Saad niya. Sir, matanong ko lang po. Ano ang pangalan ng best friend mo? Tanong ko sa kanya. Lara ang tawag sa kanya ng mga kalaro niya noon. Pero hindi ko na itanong sa kanya ang real name niya. Saad niya. Naku sir, sayang naman kung hindi mo nalaman ang pangalan ng best friend mo. Sabi ko. Kaya nga eh. Kung nasaan man siya ngayon. Sana maisip niya ako. Sana masaya siya noon na nakilala niya ako. Saad niya. Bigla akong nalungkot sa sinabi niya. Kung nasaan man na yon ang best friend mo. Sana maging masaya siya Sir Carlos. Sabi ko. Ikaw ba Marisa? May naging best friend ka rin ba noong bata ka? Tanong niya. Marami. Sabi ko. Nag-iisang kaibigan mo. Meron ba Marisa? Maintrigang tanong niya. Wala sir. Maraming salamat sa band-aid. Sabi ko. Fine. Matipid na saad niya. Aalis ako Marisa. Lock the door, okay? Kahit may mag-doorbell ay huwag mong lalabasin. Get some more rest Marisa. Anya. Ayaw kong magpahinga sir dahil marami akong gagawin ngayon araw. Sabi ko. Bahala ka. I have to go now Marisa. Mag-ingat ka dito. Sabi niya. Tumango na lang ako. Carlos. Nakita ko si Mami sa lobby. Nagsenya siya at lumapit ako. Good morning ma'am. I kissed her cheek. Sit down Carlos. We need to talk. Ano itong nabalitaan ko sa birthday party ng kapatid mo na sinuntok mo si Jay? Carlos, pinsan mo si Jay. What happened to you son? At bakit mainit ang dugo mo sa kanya? Tell me. She asked. He is playboy ma'am. Nakita ko kung paano niya titigan at lapitan si Marisa. Sabi ko. You got jealous. Of course not ma'am. I will protect her against him. Kilalang kilala ko si Jay at alam ko kung gaano siya kababaero. Sabi ko. Umarko ang kilay niya. Really son? I like Marisa. Mabait at responsibilidad na babae. She's a good woman and brave. Kinaya niya ang makipagsapalaran para sa pamilya niya. Wala naman issue sa akin kung magugustuhan mo si Marisa anak. Bagay na bagay kayong dalawa. Anya. Are you kidding ma'am? I know mabait si Marisa pero hanggang kaibigan lang ang tingin at turing ko sa kanya. Sabi ko. Talaga? Bakit nagkakaganyan ka? Lumalapit lang si Jay sa maid mo ay parang sasabog ka. What are you talking about ma'am? Ayaw ko lang mapahamak si Marisa. Yun lang mami. Sabi ko. Talaga Carlos. Kung may manligaw man kay Marisa. Huwag kang kumontra or harangan ang mga desisyon ni Marisa. Saad niya. Basta huwag kay Jay. Huwag sa lalaking yun ma'am. Basta ayaw ko. Sabi ko sa kanya. Well, kukunin ko si Marisa sa'yo at hahanapan kita ng bagong maid Carlos. Saad niya. No mami. Sa akin si Marisa. Sa akin lang siya. Ayaw ko ng bagong maid. Huwag mong kukunin sa akin si Marisa dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Mariin na sabi ko.
Why are you acting like that, Carlos? Are you in love? She asked. Kung wala na tayong pag-uusapan, ma'am. I have to go now. Kinuyom ko ang kamao ko. Pupunta ako sa bar ni Richie para uminom ng alak. Mukhang may problema ang kaibigan ko ah. Nakangising sabi ni Richie at sabay umupo sa harapan ko. Nakakabwisit lang kasi. Sabi ko, ano bang problema mo, Carlos? Babae ba or trabaho? Tanong niya. Silang lahat ang problema ko. Nakaka-bad trip. Napapikit ako. Ano ba kasi ang problema mo, dude? Pwede mo namang sabihin sa akin. Para kang bulkan na gustong sumabog. Anya. Dude, ano ba ang sign na may gusto ka sa isang babae? Bigla siyang tumawa sa katanungan ko. Bakit, dude? May nagugustuhan ka na ba? Ewan ko. Hinilot ko ang sentido ko. Ang sign na may gusto ka sa isang babae. Palagi mo siyang iniisip at nagsiselos ka kapag may lalaking lumalapit sa kanya. At ayaw mo siyang mawala sa'yo. Saad niya. Tumpak mo, dude. Ang galing-galing mo talaga. I clapped my hands. He chuckled. Why are you asking, dude? May nagugustuhan ka na bang babae? Who's that girl? I'm just curious. Tinungga ko ang alak at medyo may tama na ako. Never mind. Inirapan ko siya. Malalaman ko rin kung sino ang babae niyan. Nakangising sabi niya. Alam mo, mas mabuti pang tumagay na lang tayo. Cheers! Sabay lagok ng alak. Marisa. Marisa, where are you? Can you hear me? Answer me. Narinig kong umalingaw ang boses ni Sir Carlos, kaya nagmamadali kong binuksan ang pintuan sa harapan. Pinasadahan ko ng tingin ang wall clock. Hating gabi. Kilala ko si Sir Carlos. Hindi siya nagpapagabi ng ganitong oras. Hindi kaya may problema ang amo ko. Hindi kaya may pinagdadaanan siya sa mga oras na ito. Baka namimiss niya na naman ang kababata niyang si Lara. Nakita ko siyang parang lango sa alak. Nakatingin siya ng diretsyo sa muka ko. O may gulay, Sir Carlos. Lasing na lasing ka. Bigla niya akong niyakap. Ang lambot-lambot ng katawan ni Sir dahil naramdaman ko yun sa katawan ko. Pinilig niya ang ulo nito sa balikat ko. Gusto ko lang mag-unwind, Marisa, para makalimot. Pero habang tumatagal ay hindi ko siya nakakalimutan. I miss my best friend. I really miss her, Marisa. Saad niya. Alam mo, sir, kung patuloy kang ganyan ay mas lalo kang mahihirapan sa ginagawa mo. Move on, sir. Sabi ko. Tumingin siya sa muka ko. I miss you, Lara. Hinawakan niya ang pangako at bigla niya akong hinalikan sa labi kaya nagulat ako. Ang lambot-lambot ng labi ni Sir at ang bango-bango ng hininga niya. Gumagalaw ang labi niya. Naging mapusok siyang halikan ako kaya naitulak ko siya. Nagmamadali akong umalis sa harapan niya at pumasok ako sa kwarto ko. Nilock ko ang pintuan at napaupo ako sa kama. Hinawakan ko ang labi ko. Nararamdaman ko pa rin na nakalapat ang labi ni Sir Carlos sa labi ko. My gosh! Humiga ako sa kama at nakatingin lang sa taas. Ayaw kong lumabas ng kwarto at baka ano pang gawin sa akin ni Sir Carlos. Baka halikan niya ako ulit. Paikot-ikot lang ang ginawa ko habang nakahiga sa kama. Hindi ako dinadalaw ng antok. Epekto siguro ito nang bigla akong hinalikan ni Sir kanina. Pinilig ko ang ulo ko at bago pinikit ang mga mata ko. Hindi talaga ako makatulog. Mag-alas 4 na ng madaling araw ay hindi pa rin ako makatulog. Hindi maka-move on si Sir Carlos sa Lara na yun at pinagkamalan pa na ako si Lara kaya bigla niyang hinalikan ang labi ko. Napabalikwas ako sa kama ko dahil pasadong mag-alas 9 na ng umaga. Tinanghali na ako ng gising dahil hindi ako makatulog kagabi. Nagmamadali akong bumangon sa kama. Naghilamos muna ako at lumabas sa kwarto. Sa kusina ako dumiretso. Anak ng kabayo ka. Nagulat ako dahil nakita ko si Sir sa kusina at nagluluto. Diyos ko, nakataples ang amo ko. Kitang-kita ko ang malapad na balikat niya at ang mga muscle niya. Ang ganda ng build ng katawan dahil alaga sa pag-gym. Tapos ka na bang titigan ang katawan ko, Marisa? Prangkang sabi niya kaya natauhan akong bigla. Kumurap ako. Nakatoples ka kasi, sir. Ako na ang magluluto ng almusal, sir. Sabi ko sa kanya.
Tapos na akong magluto. Tinanghali ka ng gising, Marisa. Napuyat ka ba kagabi? Kumunot ang noo niya. Feeling ko, sir, parang may insomnia na ako kaya hindi ako nakakatulog ng maayos. Sad ko. Wala kang insomnia, Marisa. Huwag kang ang story maker. Baka gusto mong uminom ng sleeping pills para makatulog ka. Inirapan niya ako. Ayaw ko nga, sir, uminom ng sleeping pills dahil may side effect yan sa katawan ng tao. Sabi ko, mismo, hindi maganda ang mag-take ng sleeping pills. By the way, sabay na tayong kumain ng almusal, Marisa, bago ako pumunta sa kumpanya. Saad niya. Nakahain na sa lamesa. Umupo ako sa harapan niya. Maraming salamat, Sir Carlos. Nahihiya ako sa'yo dahil ikaw ang naghanda ng lahat ng ito na imbes ay ako. Nagsenya siya. That's okay, Marisa. No need to worry, okay? Let's eat. Anya. Sir, di ba lasing ka kagabi? May naalala ka ba sa pinaggagawa mo kagabi? Tanong ko sa kanya. Ang alam ko lang ay hinatid ako ni Richie pauwi sa bahay. Grabe ang lasing ko kagabi at wala akong matandaan na kahit ano. Why are you asking, Marisa? Tanong niya. Hindi niya naalala kagabi na hinalikan niya ako sa labi. Wala siyang maalala kahit kaunti. Wala naman, sir. Sabi ko. Kumain na lang ako habang kaharap ko siya. Ang sarap niyang magluto. Ngayon ko lang siya nakitang nagluto sa kusina. Madalas mahilig siyang mag-order ng pagkain o kaya ay kumain sa mamahalin na restaurant. Clean up my mess, Marisa. Thanks. Saad niya. Tumayo siya sa harapan ko at pumasok siya sa kwarto nito. Kaunti lang ang kinain niya. Niligpit ko ang pinagkainan naming dalawa. Ang bilis-bilis talaga ng araw at buwan. Hindi ko namamalayan na magkakalahating taon na pala ako dito sa Maynila. Nagpaalam ako kay Lolo Emiliano at Tita Selina na magbabakasyon ako ng 2 linggo sa probinsya dahil gusto kong makita ang lolo ko at mga kapatid ko. Pamilya kong naiwan ko sa probinsya. Nagpaalam ako ng maayos kay Sir na magbakasyon ako ng 2 weeks at pumayag naman siya. Mabuti naman kung ganun. Carlos' point of view. Tahimik at malungkot ang bahay dahil wala si Marisa. Nagbakasyon siya sa probinsya niya. Kaninang umaga lang siya umalis. Pumasok ako sa salas. Napansin ko ang shoulder bag ni Marisa sa sofa. Baka naiwan niya ang bag niya. Kinalkal ko ang loob ng bag niya at baka may naiwan siyang importanteng bagay katulad ng pera. Nagulat ako sa nakita ko dahil may nakita akong panyo sa loob ng bag niya na katulad ng binigay sa akin ni Lara. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto ko at binuksan ko ang closet ko at kinuha ko ang panyo. Parehas na parehas. May borda. Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang kamay ko habang hawak-hawak ko ang 2 panyo. Same color at yung borda ay parehas na parehas. Kinagat ko ang labi ko. Baka si Marisa ang best friend ko. Baka siya ang bata na nakilala ko sa probinsya ng Samar 16 years ago ang nakalipas. Baka siya si Lara. Ang best friend ko. Nagmamadali akong lumabas sa kwarto ko at kailangan kong makausap si Mami. Tinungo ko ang kotse ko at bago binuhay ang makina. Nagmamadali akong nagmaneho para makarating sa bahay ni Mami. Pumarada ako sa harapan ng gate at nagmamadaling pumasok sa loob ng mansion. Good evening, Sir Carlos. Binati ako ni Manang Beth. Pinasadahan ko siya ng tingin. Nasaan si Mami, Manang? Tanong ko. Nasa taas, Sir Carlos. May ginagawa. Sagot niya. Thank you. Sabi ko. I'm going upstairs. Nasa tapat ako ng pintuan. Pinihit ko ang seradura ng pintuan at nakita ko si Mami na may ginagawa sa laptop niya. Ma'am, we need to talk. Nanginginig ang katawan ko. San, what are you doing here at this time? It's too late. Are you tense? Bakit? She asked. Mami, alam mo ba sa probinsya ang address ni Marisa? Mami, kailangan ko siyang makita at makausap. Sabi ko. Nasa bakasyon ang maid mo, Carlos. She's leave in 2 weeks, right? Anya. I know, Mami. Pero gusto ko siyang makausap for an important matters, Mommy. Please ibigay niyo sa akin ang exact address niya sa probinsya. Dahil pupuntahan ko siya.
Sabi ko, bakit? Mami, saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Gusto kong makausap si Marisa. Sabi ko, okay fine. Nag-chat ako sa'yo sa Messenger now lang. Yan ang address ni Marisa sa probinsya. Saad niya. Thanks mami. Umalis ako sa harapan niya. Lara ko, kay tagal kong hinihintay na muli tayong magkikita at hindi na ako makapaghintay pa. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Marami akong gustong itanong sa'yo. Sino ka ba talaga, Marisa Cruz? Bakit nasa sayo ang panyo na ito? Ang daming katanungan na tumatakbo sa isip ko. Nag-book ako agad ng plane ticket papunta sa probinsya. Wait for me, Lara ko. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko simula noon hanggang ngayon. Ikaw lang ang babaeng kinababaliwan ko. Hawak-hawak ko ang maleta ko at nag-announce na ang boarding time. Mamaya ay paalis na ang eroplano. Excited na excited akong makita si Marisa. Good morning, passengers. This is the pre-boarding announcement for flight to Samar Lake. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you. Narinig kong nag-announce na. Pumasok kaming lahat ng pasahero sa loob ng eroplano. Hinahanap ko ang seat ko at mabuti na lang nasa tabi ako ng bintana. That's good seat for me. Ladies and gentlemen, welcome on board with service from Manila to Northern Samar. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes time. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Thank you for choosing Philippines Airlines. Enjoy your flight. Nakita ko na nagdemo sa harapan namin ang mga flight attendant. Isa lang ang tumatakbo sa isipan ko habang nakatingin sa labas ng bintana ng eroplano. Si Marisa. Si Lara. Napailing ako sa kawalan. Nag-ready na ang eroplano para mag-take off paalis sa Maynila. Malapit na tayong magkita, Lara. I missed you. Miss ko na talaga ang kababata ko. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at halikan sa noo at masabi ko sa kanya na mahal ko siya. She saved my life out of danger. Siguro kung hindi siya dumating ng araw na yun ay baka patay na ako. Baka wala na ako sa mundong ito. Dumating siya para sagipin ako. Niligtas niya ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at mahal na mahal ko siya. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. Siya lang ang babaeng aalagaan at poprotektahan ko habang nabubuhay ako sa mundong ito. Gustong-gusto ko siyang mahalin na parang wala nang bukas. Lara ko. Magkikita na tayo.